Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po at uwi ng Panginoon sa umaga ang paglalang. Umaga na binigay sa atin, naagayahan po po ang lahat na tumayo. And let's praise the name of the Lord. Oh,
that we can use that no words can describe. Walang words na kayang mag-describe sa Panginoon dahil ganun siya beyond the adjectives na awesome, power, healer, beyond everything. Kaya sa umagang ito, alalahanin muli natin through it all the love of our Lord for us. Pinakita niyo tayo. Lord
Diyos at hindi mo kami iiwan. Panginoon, sa umagang ito, dinadakilan namin ang iyong pangalan. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Makita mo nawa, Panginoon, sa aming mga pusong mga bagay na ito, upang sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon, ay may sentro lang namin sa iyo, Panginoon, ang aming pakikinig at ang aming pagsamba, Panginoon, sa iyo. Hayaan mo po, Panginoon, na ang pagkilos ng banal na Espiritu siyang mauna sa aming, Panginoon, sa aming kalagitnaan at paunahan kami upang maibigay natin yung pinaka-the best, Panginoon, ang pagsamba namin para sa iyo. Kung meron ka man kung nakikita kalulihan sa puso ng bawat isa, Panginoon, sa aming pagdating sa iyo, pakalinisin mo nga po kami ng inyong banal na dugo upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Sa buong gawain namin na ito, Panginoon, pangunahan mo kami at ikaw ang mapapurihan, Panginoon, sa lahat ng mga awitin at ang mga salita na aming papurihan. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming ibinabalik sa iyo, Panginoon. Ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O magsiparito kayo, tayo ay magsisamba at magsiyukod, tayo ay magsiluhod sa harap ng ating Panginoon na mailalang sa atin. Kordero'y putungan sa kanyang luklukan, makalangit na awitan siyang mapapakinggan, tindig papurihan siyang nagbigay buhay, haring di mapapangalanan. Buhay na walang hanggan sa kinilang, putungan ng hari ng kapayapaan, saklaw ang buong sinuko ng kapangyarihan, ang paghahari niya walang katapusan, dalangin at pagpupuri sa kanya'y ialay. Hari ng pag-ibig, ngayon ay putungan, tagiliran at kamay niya sa tinasugatan. Kaya kami, Jesus, sa'yo'y nagtatanghal, purihin ka't ipagbunyi magpakailan pa man. Amen. Tayo po ay magdili-dili. Tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos sa aming Ama, tunay nga na sa umagang ito ang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay aming ibinabalik sa inyo, sapagkat tunay na wala pong ibang Diyos maliban sa iyo. Pinupuri ka namin ngayong umaga, sapagkat tunay nga na nananatili ang iyong kahabagan, ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw sa bawat isa sa amin. Purihin ka ngayong umaga, O Diyos, at sa umagang ito, hinihingi po namin ang iyong banal na Espiritu na siyang manguna sa amin, ang siyang lumagay sa aming kalagitnaan, nang sa gayon po, Panginoon, maunawaan ng bawat isa sa amin kung ano po yung mensahe na nais mong hatid sa amin ngayong umaga. Pagpalain mo po kaming lahat, lalong-lalo na po ang iyong anak na gagamitin ngayong umaga sa pagbabahagi ng iyong mga banal na salita. Lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Son of God, enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Para po sa ating pagbasang tugunan, ang Diyos dakilang patnubay. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos, sapagkat siya kong kinaaaliwan. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan, at buhayin mo ako sa iyong mga daan. Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan, sapagkat ang mga kahatulan mo ay mabuti. Paratingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang loob, O Panginoon. Sa gayoy, magkakaroon ako ng kasagutan sa Kanya na dumuduhagi sa akin. Tayo pong lahat, sapagkat ako'y tumitiwala sa iyong salita. Ang ama'y purihin natin, ang anak at iwang mag-iliwin, ngayon sa harapin, kailanman ay dakilain, luwalhatiin. Sama-sama po tayong manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, kinikilala po namin ang banal na presensya sa aming kalagitnaan. Patuloy ka namin, Panginoon, itinataas sa aming kalagitnaan. Pinupuri ang dakila mong pangalan. Ikaw nawa ang patuloy na maitaas sa aming mga buhay at sa iglesia na aming kinagigilala. Patuloy kami, Panginoon, nagpapasalamat sa kagandahan ng araw na ipinagkaloob mo sa amin.
ang matinding sikat ng araw na nagbibigay sa amin ng dagdag na kalakasan at patuloy, Panginoon, na nagbibigay din ng sigla sa aming mga puno at mga halaman. Salamat din, Panginoon, sa nakaraang pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, sa maraming mga bagyo at baha na nagdaan, na bagamat marami kaming mga kapatiran at mga kababayan ang nasalanta ng kalamidad. Gayon pa man, Panginoon, papasalamat kami sapagkat naligtas ang kanilang mga buhay, bagamat mayroong mga ari-arian na napinsala. Sa umagang ito, Panginoon, isang damdamin kami sa kanila na hanggang ngayon ay meron pa mga baha sa kanilang mga kapaligiran, naapektuhan ang kanilang mga kabuhayan, hindi lamang sa dako ng kabikulan, Quezon, lalo na, Panginoon, sa parte ng Cagayan at ng Tugigaraw, na maraming mga kababayan po namin na hanggang kahapon ay pinapagitan na lubog pa sa baha. Salamat, Panginoon, sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, mga iglesia na nagtulong-tulong upang maabot ang kanilang mga pangailangan. At nais namin, Panginoon, na maging bahagi hindi lamang sa panalangin, hindi patuloy na maipadama ang aming pagmamalasakit sa kanila. Marapatin mo, Panginoon, na sa umagang ito, ang aming mga buhay ay laging maging mabisang daluyan ng pagpapala para sa iba. Mula sa kanilang mga sambayan hanggang sa aming mga kapaligiran, mahayag sa aming mga buhay, na ikaw nga po, Panginoon, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Nais namin, Panginoon, na sa umagang ito, ang bawat anak mo narito ngayon, katagpuin mo po ang kanilang mga pangailangan. Kung sila po ay mayroong mga taglay na karamdaman, ipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Iparanas mo sa bawat isa sa kanilang Panginoon, maging sila na sa kanilang mga tahanan, ang tipo ng pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman, at katagpuin mo yung muli po, Panginoon, ang mga tiyak nilang pangailangan, maging sa kanilang pangkabuhayan. Maasa kami, Panginoon, na hindi lamang sa mga material at pisikal na pangailangan, kundi maging sa kanilang buhay espiritual, at tuloy na maranasan ng bawat isa ang kalakasan na nagmumula sa iyo, ang buhay at matatag na pananampalataya na ito ay nakikita sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at naipapahayag sa mga tao na aming nakakasalamuha sa araw-araw. Bawat bahagi ng gawain sa umagang ito, hindi lamang sa kongregasyon ng bayanan, kundi sa iba pang mga churches na mayroong mga pananambahan katulad nito. Mga Panginoon, gamitin mo, hindi lamang mga awitin, hindi lamang ang mga mensahe, kundi ang aming mga buhay, magliwanag sa aming kalagitnaan ang kanilingan ng aming Panginoon Jesucristo. Ngayon po, Panginoon, ang aming dalangin, maging ang mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan, ito na, Panginoon, ay makaabot sa aming mga puso at isipan at magkaroon ito ng mga praktikal na pag-aangkop sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa iyo ang kapurihan, karangalan, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong batayan ay makikita po sa Kawikaan, Kapitulo 11, talatang 24, talatang 25. Siguro natin sundan sa screen kung nailagay na. Sige. Yung USB. Yan po. Mula sa Kawikaan, 11, 24, 25. Yan, yung USB na.
meron. November 15. Hindi, November 15 message. Anyway, abang hinahanap po, yun po ay mayroong PowerPoint. Nasa talatang 24 ang sabi po roon, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Talatang 25, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Yan po ay mula sa Mabuting Balita, Biblia, pinagpalaan ng Panginoon pagkabasa pagkatinig ng kanyang mga salita. Ang katotohanan, basbasan mo, tulad sa tinapay pinamutan mo. Asang kalayaang buhat siyo, ang kapayapa ay kakamtin ko. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Dakilang Diyos, iyong nilikha ang mundo, nang dahil sa pagmamahal. Dakilang Diyos, iyong nilikha ang tao, na katulad mo, At iyong ipinako ang lahat ng kasalanan ng mundong ito sa buhay ko. Ikaw ay Panginoon, pinatawad mo, nilinis mo, pinuspos ng iyong Espiritu, ginawa ang banal ang puso ko. Pinalaya mo ang isip ko sa mga bagay ng mundo ito. May bago lang hangarin ako'y maglilingkod sa'yo, dakilang Diyos. Bawat araw na bigay ako'y gamitin mo, dakilang Diyos. Sa'yo'y maglilingkod. Dakilang Diyos, iyong binigay ang iyong anak. Ang ngalan niya ay si Jesus, na siyang daan ng kaligtasan ng tao. Upang ako'y iyong makasama sa kahariang pangako mo, aking Ama, sa buhay ko. O Diyos, maghari ka. Tinatawad mo, nilinis mo, pinuspos ng iyong Espiritu, ginawang banal ang puso ko. Nilalaya mo ang isip ko sa mga bagay ng mundo ito. May bago ng hangarin ako'y maglilingkod sa'yo, dakilang Diyos. Bawat araw na bigay ako'y gamitin mo, dakilang Diyos. Sa'yo'y maglilingkod.
Espiritu, ginawang banal ang puso ko. Pinalaya mo ang isip ko sa mga bagay ng mundong ito. May bago na hangarin ako'y maglilingkod sa'yo, dakilang Diyos. Bawat araw na bigay ako'y gamitin mo, dakilang Diyos. Sa'yo'y maglilingkod, ako'y maglilingkod. Ginawang banal ang puso ko, pinalaya mo ang isip ko sa mga bagay ng mundong ito. May bago na hangarin ako'y maglilingkod sa'yo, dakilang Diyos. Bawat araw na bigay ako'y gamitin mo, dakilang Diyos. Sa'yo'y maglilingkod. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang tinig ng ating koro. Linggo-linggo yata gumaganda. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po ay magpapatuloy po ang ating minamahal na pastor, Reverendo Cirilo Juan, para sa kanyang misa. Maraming po salamat sa Panginoon na sa loob ng isang linggong nagdaan, naingatan po tayo ng ating Panginoon. Meron po ba dito na talagang naapektuhan ng mga nakaraang bagyo at baha? Kung mga po nagtataas ng kamay, ibig sabihin na iningatan po tayo ng ating Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sapagkat sa ating kapatiran, wala pong napinsala ng kalamidad. Ano po? Bagamat meron po tayong mga kapatiran sa ibang lugar, tunayan ay meron niyang palibot-liham ang ating General Secretary na ang kanyang tukoy ay doon sa nauna. Yun munang nasa Kabikulan, Quezon at parting Mindoro. Pero pagkatapos no sigurong gawin ng sulat, saka pa lamang dumating yun tungkol sa Cagayan, Tugigaraw, Vizcaya, at iba pang parte ng ating kung saan meron po tayong mga kapatiran. Siguro na mukhang sa BIC mission, na-forward yung video ng ating kongregasyon sa Tugigaraw. Ano po? Kung saan yung paligid ay maabot na sa hanggang baywang at habang binibidyohan ay patuloy na tumataas yung tubig. Purihin ang Panginoon sapagkat sa loob po ng buong ito, tayo ay biniyayaan ng isang paksanin na kung saan ang bawat mananampalataya sa kalaganapan ay natuturuan, tinuturuan patuluyan patungkol sa pagpapala ng Diyos sa ating mga pagkakaloob o para sa ating mga pagbibigay. Ang ating pong susing batayan ay ang Kawikaan 11, 24 at 25 na aking binasa kanina. Ito po ay bahagi ng kabuuan ng aklat ng Kawikaan kung saan sinasabi po na ito ay mga turong o kalipunan ng mga turong pang-moral at pang-reliyon. At kung mapapansin po ninyo, nagsimula ito sa paggunitang
upang magkaroon ng kaalaman. Yung kasunod na Ryan. Tayo bang gumalaw? Yan. Pakisundan nyo lang ako kung para tuloy-tuloy ako sa aking pagsalita. Kung minsan yun po yung epekto pagka mayroong PowerPoint. Pagka medyo mabagal po yung parang nangyayari tuloy yung speaker, mabagal din. Hindi po ako sanay na mabagal magsalita na Gusto ko sana hindi tuloy-tuloy. So, alerto na lang. Kung kinakailangan mag-double click, i-double click na lang para makita ng ating mga kapatiran. Nagsisimula ito sa paggunitang magkaroon ng kaalaman, unahin ang paggalang sa Panginoon at nagpapatuloy tungkol sa pagtalakay sa mga bagay na may kinalaman sa relihiyon at kabutihang asal. So, ang mga kawikaan po ay maaari nating lagumin sa isang parang pangusap, mga kawikaan na tumatalakay sa bagay ng relihiyon, kabutihang asal. At pangalawa, mga kawikaan na makadiyos na gabay sa praktikal na buhay. So pagka gusto nyo po na ang inyong buhay ay magabayan sa mga praktikal na pamaraan, basahin po ninyo ang Aklat ng Kawikaan. Sa unang kapitulo, talatang 7, iyan po yung pinaka-key verse ng buong Aklat ng Kawikaan. At ito ay kabisado na ng maraming mga miyembro ng Yemilip. Hindi lang ng Yemilip, pati sa po natin mga kasamahan mga churches sa kapaligiran, hindi lamang sa NCR, maging sa probinsya, sabi, yung Kawikaan 1:7. Ano sinasabi ron? Ang pagkatakot kay Yahweh, ayaw bang sumunod? Susunod niya sa atin. Kasi lang siya, masin, no? Kung kinakailangan ilapitin nyo, ang pinakasusing salita, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mangmang ang aral at mga saway. So, yun po yung binabanggit doon sa kapitulo 1, talatang 7. Kahit ang ating kapatid na Rolin, nadidinig ko yan pagka nagtuturo, na sinasabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Di ba? Kahit ang ating chairman, nadidinig ko yan. At nakikita natin sa mga Facebook yung mga salitang pagtatakot sa Panginoon. Upang maging maliwanag sa bawat isa ating nakikinig, ay mapapansin po natin na doon sa paksa po natin, pinagpapala ng Diyos ang mga nagbibigay. Ang unang gusto nating maunawaan, yung ating pagpapala na nagmumula sa Diyos, yung ating pagbibigay para sa Diyos ay nakaugnay doon sa ating pagkakilala o pagiging malapit sa ating Diyos. Ang hirap magbigay, mahirap makatiyak ng pagpapala ng Diyos kung hindi natin tiyak na tayo ay merong malapit na kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Tama ba, Panginoon Ryan? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, sa pamamagitan ng relasyon, yung ugnayan ng tao sa Diyos, napaka-importante po yun. Ibinabatay po natin doon sa Kawikaan 1:7. Anong sabi ron? Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Kung mapapansin po natin, upang magkaroon ng kaalaman, ang dapat na unahin po natin ay yung paggalang natin sa ating Diyos na manglilikha. Unang-una, kapag tayo may respeto, merong paggalang, yan po ay nangangahulugan ng ating pakikipag-ugnayan doon sa itaas, yung hindi nakikitang Diyos. Dapat nating maunawaan na ang panuntunan po ng karunungan sa larangan ng taos-pusong pagbibigay ay parang nakapaloob doon sa kapitulo 1, talatang 7.
gaya ng sumusunod. Nagtuturo po ito ng malalim na pagkilala sa Panginoon. Yung kasunod niyang Brian yung talatang 7 nagtuturo ng una, malalim na pagkilala sa Panginoon. Kailangan po natin, meron tayong personal na pagkakilala sa Panginoon. Dahil kung wala tayong personal na pagkakilala sa Panginoon, na manglilikha, nagbibigay ng buhay, ibinigay yung sarili para sa atin, ang hirap akitin ang isang tao na siya ay magbigay. Ito po'y isang biyaya, yung magkaroon ng malalim na pagkakilala sa Panginoon. Dahil doon sa kaugnayan yun na nagpapasimula sa ating paggalang, sa ating pagkilala sa Panginoon, doon natin makikita at matitiyak na yung taong yun ay pagpapalay ng Diyos, yung taong yun hindi mahirap para sa Kanya ang magbigay. Naunawan niyo po ba? Nasusundan niyo po ba? Dahil kung wala yung pagkaunawa sa Diyos na manglilikha, sabi nga doon sa 121 ng awit, wala po dyan sa ang sabi roon, ititingin ko ang aking mga mata sa bundok. Saan ba ka nanggagaling ang aking saklolo? Ang saklolo sa akin nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Kung siya ang lumikha ng langit at lupa, walang sino man sa atin ang nagmamay-ari ng mga narito sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang Kapitulo 21, talatang 1 ng awit, ang sabi roon, ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ating Panginoon. So doon sa pagkakilala sa Panginoon, doon sa ating paggalang sa Panginoon, ito yung kumikilala ka sa makapangyarihang Diyos, kumikilala ka sa Diyos na nagbibigay ng buhay sa bawat isa, siya yung may lalang ng lahat. At kapag inilagak mo ang buong pagtitiwala sa Panginoon, yun ang magbibigay sa iyo ng katiyakan na ikaw ay magpapailalim sa Kanya bilang makapangyarihang Diyos, at yung pagpapailalim mo yun ay nangangahulugan ng iyong pagsunod sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon. So, doon pa lamang sa talatang 7 ay ating makikita na para tayo makatiyak ng pagpapala mula sa Panginoon, para tayo ay matutong magkaloob o magbigay, kailangan ang tuwirang pagpatakot o paggalang sa ating Panginoon na ito'y nangangahulugan ng malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. Nangangahulugan ito ng ating paggalang sa ating Panginoon. Nangangahulugan din ito ng pagkilala sa dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. Na dahil doon, ilalagak natin ang ating buong pagtitiwala sa Kanya at magpapailalim tayo at susunod sa Kanya. Maraming mga tao ang natututong magsabi tungkol sa kanyang pagiging Kristiyano. Maraming mga tao ang maraming salita kahit sa paraan ng mga pagkakaloob. Pero sabi nga, mas mahalaga yung galaw o yung kilos kaysa sa pananalita. Our actions speaks louder than our words. Tama po ba yun? Yung ating pamumuhay, yung ating pinakikita sa ating kapwa, mas nakikita po yan ng tao. Mas susundan yan ng mga tao na nakakilala sa atin kaysa doon sa ating sinasabi kung hindi naman ito nakikita sa atin. Si Haring Solomon ay isang napakabuting halimbawa kung saan nagpahalaga po siya sa karunungang nagmumula sa Panginoon. At hindi lamang naging matalinong hari
Ang sabi ng mga nag-aaral sa Biblia, sa mga taong nabuhay sa ibabaw ng balat ng lupa, walang maaaring makahigit sa karunungan ni Haring Solomon. Kung meron tututol sa inyo, taas po ang inyong kamay. Pero yan po ay napatunayan. Hindi lamang ng kasaysayan, kundi sinasabi rin po. Kahit doon mismo sa sabihin natin na kahit doon sa mga unang hari. At hindi lamang po yun. Hindi lamang siya naging matalino, kundi pinaunlad pa siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Ang sabi doon sa unang hari, Kapitulo 7, talatang 1, yung kanyang palasyo, isipin nyo kung gaano kayaman ito, 13 taon na ginawa yung kanyang tirahan, yung palasyo niya. Bay, pagka ganun katagal gawin na kumpleto ng materials, talagang boundary to boundary yan ng Israel. So makita po natin na yung pagkakaroon ng tamang kaugnayan sa ating Panginoon, yan po ang susi ng pagtatagumpay. At kapag meron tayong tamang relasyon sa ating Panginoon, lagi po nating matitiyak ang katotohanan, pinagpapala ng Diyos ang mga taong may malapit na kaugnayan sa Kanya. Sangayon po ba kayo o hindi? Kaya po tayo makapagbibigay. Dahil sa pagpapala ng Diyos, nakilala natin siya, lumalim ang ating kaugnayan sa Kanya, naging malapit ang ating kaugnayan sa ating Panginoon, at yun ay katiyakan tayo ay pinagpapala ng ating Diyos. At dahil tayo pinagpapala ng ating Panginoon, madali sa mga tao noon ang makapagbigay bunga ng malapit na kaugnayan sa ating Panginoon. So pansinin, kung walang kaugnayan sa Panginoon, masasabi ba natin pinagpapala ng Diyos? Makatityak ba sila ng pagpapala ng Panginoon? Sa totoo lang po, sa tunay na buhay, mananampalataya at hindi, pinagpapala ng Diyos. Tama? Baka sabihin nyo, Kasi, pansinin po ninyo, yung po bang sikat ng araw, pagpapala ng Diyos, hindi. O pansinin po ninyo, dito na lang sa mga nakapaligid sa area ng bayanan. Pagka po ba hindi mananampalataya, wala silang sikat ng araw? Di ba may sikat din ng araw eh? Yung po bang ulan, doon sa mananampalataya may ulan, tapos doon sa hindi mananampalataya, walang ulan. Di ba pare-pareho binibigyan din po ng ulan? Bagaman, ito, subok na po ng mga mananampalatayang tiga Bulacan, Nueva Ecija, yung po bang ang trabaho yung pagtatanim ng mga palay, ng mga mais? Meron pong pagkakataon, sa totoo lang, na sabi, halimbawa, 100 magsasakayan, yung 10 mananampalataya. Sa unang bugso ng ulan, lahat po yan mayroon. Merong ulan. Pero para po i-sustain yung mga pananim, di ba? Pangkaraniwan yan, 3 buwan. Mapapansin na yung 10 mananampalataya, kakaiba yung pangangalaga ng Panginoon. Napapatunayan po yan doon sa ani. Pare-parehong may ulan, pare-parehong may araw, pero pagdating sa anihan, iba ang bilang ng inaani ng mga mananampalataya. Tama po ba, Kapag Mary? Tama? Kasi, subok na po yan eh. Pag ikaw ay merong tamang relasyon sa Panginoon, kapag ikaw ay nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa iyong buhay, hindi po iaalis ng Diyos yung pagpapala sa iyo. Sigurado po yun.
Narinig niyo po. Sabi nga po niyo sa inyong katabi, kapatid, pinagpala ka ng Diyos. Hindi pala humihinto doon sa kaugnayan, yung pagkakilala mo sa Panginoon. Yung palang pagkakilala natin sa Panginoon, ang gusto pala niya, magkaroon tayo ng paglago. Yung tinatawag na makadiyos na pag-uugali. Samahan niyo nga po ako pagbasa doon sa unang Juan 3:16. Mabasa niyo po ba yun? Dito natin, sabay-sabay nga po, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Grabe, no po? Alalahanin ninyo, may namatay para sa akin, para sa inyo. Alalahanin ninyo, sama-sama nating alalahanin kung gaano kabuti ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. Lahat tayo ay makasalanan. Pero siya ay nabuhay at namatay para sa akin at para sa inyo. Oh, daman niyo po ba yun? Siguro po, saglit kayo tumahimik. Balikan ninyo yung inyong nakaraan. Ano ang buhay mo bago mo makilala si Kristo? Ano yung pangyayari kung paano mo nakilala si Kristo? Ano yung nag-udyok sa iyo para tanggapin mo ang ating Panginoon? And then, ano ang nangyari sa buhay mo matapos mong makilala si Kristo? Noon, ngayon. At ano ang plano mong gawin matapos mong makilala ang Panginoon? Noon, ngayon, at sa hinaharap. Kung sa tingin ng Panginoon at sa iyong pagtingin, pareho, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya, anong kasunod? Ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin lamang natin, Roma 5:8, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Isipin natin, hindi tayo karapat-dapat. Puro ang tingin sa atin, mga makasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Pero salamat, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Sa biyaya kayo ay nangaligtas. Anong kasunod? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito sa inyong sariling mga gawa, kundi upang ang sino man ay huwag magmapuri. Pansinin,
nang iyalay ni Kristo ang kanyang buhay buo. Di ba? Ang kanyang kamay, ipinako sa krus. Ang kanyang mga paa, ipinako sa krus. Bago siya ipako sa krus, hinampas. At nung siya nakapako, sinibat doon sa kanyang tagiliran. Hirap, sakit, kamatayan. Grabe ang ginawa niya para sa akin at para sa iyo. Ang dahilan pala, doon sa ating talata, unang Juan 3:16, kaya pala inyalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, para tayo naman iyalay ang buhay para sa ating mga kapatid. Bigat po, no? Ang bigat. Mahirap po bang gawin yon? Kaya po ba natin gawin yon? Bakit natin makakaya? Sapagkat yan po ang tinuturo ng Diyos sa atin. Ang patuloy na paglago natin sa makadiyos na pag-ugali para magawa po natin gawin yung nais ng Diyos na gawin natin sa buhay na ito. Grabe. Yan ang Diyos na nagmahal. Yan ang Diyos na nag-alay ng buhay. Sabi nga po ng isang occasion, generous giving is not, yung kasunod, hello, Brian, nandiyan pa ba? Hello. Generous giving is not God's way of raising money. Basahin nga po yung kasunod. It's God's way, no, of raising people into the likeness of His Son. Akala ng iba, kapag pinag-uusapan yung pag-aalay ng sarili para sa kanyang kapatid, ang pinag-uusapan lagi ay pera. Hindi po. Mahalaga po yung pera. Pero hindi yun ang pangunahin sa buhay. Ang pinaka-importante po, kapag tayo po ay yung maluwag sa ating pagbibigay, pag-aalay ng sarili, ay sikapin natin na yung ating mga kapatiran, yung mga tao sa ating paligid, mailapit natin sa ating Panginoon at maging katulad ng kanyang anak. Ano yung anak niya? Inyalay ang kanyang buhay para sa atin at para sa iyo. Yung keyword po doon, yung pag-aalay, yung paghahandog, yung pagbibigay. Yung po yung importante doon. Na hindi ginagawa para merong mabalik sa kanya. Di ba? Kundi ginagawa mo yun sapagkat yun ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Ang sabi po doon sa Kawikaan, Kapitulo 11 sa talatang 30, buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay. Ngunit ang buhay ay winawasak ng karahasan. Diba, kita po ninyo, pasensya na po, yan pinagtiyagaan ng panganay kong apo na hindi ko alam, marunong palang gumawa naman si Jan CLC na hindi namin pinapansin, pala meron siyang talento. Nung makita yung aking outline, nagtanong ako, kasi hindi sumasagot si Brian. Sabi ko, gusto ko magpagawa ng PowerPoint para man nakikita ng kapatiran yung insight na hindi lamang lagi nakatingin sa akin, kundi nababasa rin nila. Ang sabi niya, Lolo, kaya ko po yan. Sige po. Nung ibigay ko, parang alas 6:30 na yata ng gabi. Pinagtiyagaan niya hanggang 10:30 ng gabi. Yan, yung mga nakikita niyo, siya po yung may gawa. At ang sabi ko, sige, i-review ko. Nag-message doon sa bulso namin, si Christy. Sabi ni Christy ni JC, si Lolo, tinapos ko yun hanggang 10:30.
marami pang pinabago sa akin. Anyway, gusto ko lang po na i-appreciate yung pagtitiyaga ng aking apo na ngayon yata talaga gano'n no? Kung hindi anak, apo na yung mga gumagawa ng mga tungkol sa cellphone, tungkol sa mga gadget na tinatawag. Pero pansinin po ninyo, doon sa larawan na nasa itaas, pasensya na po, yun ang nakita niya, yung larawan ng yung isang punong kahoy po na malawak po yung sakop ng kanyang lilim, maraming sanga, maraming dahon. Hindi po siya makabuo ng isang puno na mayroong mga bunga, malaba yung mga dahon. Sabi niya, pwede ba dalawa na? O sige. Yung isa naman, puro ng bunga, maraming dahon. So, pagka po pinagsama natin, yan na lang natin, mag-imagine na lang kayo. Isang malaking punong kahoy, maraming sanga, maraming dahon, at marami ring bunga. So, kung ikaw ay naroon sa parte ng mainit na lugar, ang gusto mo, kahit sandali, makapunta ka rin sa ilalim ng puno para medyo maginhawahan man lang yung init na tinataglay mo. At sa ganung paraan, nakakatulong din, kung may bunga, no? Medyo kasi parang pagod ka na, no? Parang hindi man siguro sa iyo yun, natutokso na at maraming gumagawa na kumukuha ng bunga at kinakain. Kasi sa probinsya po, hindi naman po bawal yung gano'n eh. Huwag lang yung magdadala ka ng mga sako, matiklis, at mamibigkas ka, iuwi mo. Sabi nga, sa probinsya po kasi, pwede kang kumain ng anumang bunga ng mga halaman. Huwag ka lang mag-uwi. Yun ang sinasabi nila. So, makikita po natin, yung buhay, dulot ng matuwid na pamuhay, kapag ang buhay po natin nakaugnay sa Panginoon, tama yung ating relasyon sa Kanya, sigurado po yan, sisip-sip ng yaman mula sa Kanyang salita. Katulad doon sinasabi sa Awit, Kapitulo 1, buong talataan po yun, na ang katulad niya ay isang punong kahoy na ang kanyang mga ugat ay nakadikit doon sa batis, di ba? Para po isa po yung sinasabi ko. Pero sa inyo po mga Biblia, basahin po ninyo buong Kapitulo 1 ng Awit. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na namumunga sa kapanahunan. Yan po ang gusto ipakita sa atin. Na yung dahon, yung sanga, nakakatulong na magbigay ng lilim. Pero yung bunga, nagbibigay sa atin ng pagkain. Kaya nga, lagi po natin tandaan, pinagpapala ng Diyos ang mga may paglago sa makadiyos na pag-uugali. Hindi lamang yung mga material na bagay, kundi yung ating makadiyos na pag-uugali, pinagpapala po ng Diyos. Pinagpapala ng Diyos ang mga taong taos-puso ang pagbibigay, na ito ay bunga ng paglago sa makadiyos na pag-uugali. Alam niyo po, tayo, kung minsan, pagka ang pinag-usapan, lalo kung material na bagay, pera, o anumang mga pagkain, ang ating agad na ilalagay sa isip, wala ako niyan. Ako po hindi naman sir. Pagka po kinakarinig ng mga kapatiran, kahit sarili kong kapatid sa lamang, pamimiliin kita, sasabihin ko, pag sinabi mong wala ka, gusto mo ba na mamuhay ka na wala hanggang sa iyong kamatayan? Ayaw naman. Kaya kahit anuman ang nasa iyo, huwag mo sasabihin na wala. Dahil lahat po tayo, sigurado meron. Tama po ba? Meron tayong magagawa, meron tayong maibibigay, sapagkat, ano sinasabi sa ibaba? Ang Diyos mismo, basahin nga po niyo, God supplies us more to be used to help others. Marami po tayo napapakinggang patotoo. Yun na lang ang huling, kung pera pag-usapan, huling pera na nasa kanyang wallet.
nakita niya merong nangangailangan, kinuha pa niya at ibinigay nang walang panghihinayang. Pero meron siyang pagtitiwala, hindi siya pababayaan ng Diyos. Ano po sa palagay niyo? Kahit yun ang pinakahulinan niyang pera, kung pera pag-uusapan, sa palagay niyo, pagkukulangin siya ng Diyos? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Hindi. At marami po tayong karanasan tungkol dyan. Kung minsan, araw ng linggo, umaga, ibinigay niya yung huling salapi. Wala namang pananambahan ng gabi. Pero gabi na, meron pang nagpapadala. Meron pang nagbibigay. Naranasan po ba niyo? Meron kayo nasa lubong na hindi naman niyo inaasahan, inabutan kayo, higit pa doon sa inyong ibinigay, doon sa nangangailangan. Maraming pagkakataon ang Diyos gumagawa ng parang mahirap isipin, pero kaya niyang gawin sapagkat siya Diyos na nagkakaloob ng lahat ng ating pangailangan. Sobra pa sa ating pangailangan. Bakit? Para makatulong tayo sa ating kapwa. Pangatlo, kapag tayo po ay nakaranas ng pagpapala ng ating Panginoon, sigurado po ang ating pagbibigay. Pero yan po ay merong nangyayari sa ating buhay. Yung mga panlangit na mga gantimpala, sigurado po nasa atin. Ano yan? Ang sabi po doon sa Matthew 6:20-21. Ano sabi? Sa halip, impukin nyo o mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga o kalawang at walang nagnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, anong kasunod? Naroon ang puso mo. Tama ho ba yun? Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang puso mo. Kaya kung ang iyong kayamanan ay pera, andun ang puso mo. Pero ang iyong kayamanan ay yung pagbibigay sa iyong kapwa, pag-iipon ng mga kayamanan panglangit, hindi po yan kayang bawiin ng sinuman, sapagkat patuloy pong ipagkakaloob ng Diyos yan. Doon sa 2 Korinto 9:6, kadalasan hanggang 9, minto na. Pero pag binasa po ninyo hanggang 15, makita natin ang mga katotohanan ito. Verse 6, tandaan ninyo, ang naghahasik ng kaunti. Anong kasunod? Mag-aani ng kaunti. Yung naghahasik ng sagana, ano ang kanyang maaani? Sagana rin. Ang bawat isa, sabi, dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang. Sapagkat ibig ng Diyos ang kusang pagkakaloob. Walang pwedeng pumilit sa inyo. Tandaan po niya. Hindi kayo pwedeng pilitin na magbigay kung ayaw niyo magbigay. Pero ang Diyos, isa lang hinahanap sa inyo. Sa akin at sa inyo. Kusang loob. Maluwag sa kalooban. Kahit anong halaga yan, pag maluwag sa kalooban, masarap tanggapin. Tama po ba? Kahit gano'ng kalaking halaga yan, kung masikip sa kalooban, naku, huwag na po niyong tanggapin. Please. yung gusto nang ibigay, ayaw pa? Huwag na tanggapin. Pero ang Diyos po, hindi namimili. Kusang loob. Verse 8. Ito po ang sikreto. Verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng mga bagay, higit pa sa inyong pangangailangan. Bakit? Upang may magamit kayo saan? Sa pagkakaunlaran. Hello? Naniniwala po ba kayo na sa buhay natin ito, kaya pala may pasobra, hindi pala para sa atin yun.
Kaya pala patuloy na masaganang pagbibigay ang binibigay ng Diyos dahil ang gusto ng Diyos magamit yun para makatulong sa ating kapwa. Ito po bang kongregasyon ito pinagkulang na ng Panginoon? Hindi. Bakit? Sapagkat may misyon ng Diyos sa atin. May gustong gawin sa atin ng Panginoon. Verse 9. Gaya na sinasabi ng kasulatan. Ano yun? Verse 9. Siya'y namumudmod sa mga dukha. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Grabe. Walang hanggan ang kabutihan ng Diyos. Bakit mo lilimitahan ang kabutihan mo sa iyong kapwa? Kung ang Diyos nga hindi siya naglalagay ng limit Nauso yung unlimited rice, di ba? Only drinks, di ba? Gusto-gusto natin yun. Only chicken, di ba? Meron mga ganun. Mga chicken wings. Pero, pagdating doon sa tayo na, dapat hindi rin only, hindi dapat limitado. Dapat only rin. Yung pong paliwanag dito, yung the law of sowing and reaping, ay merong kaugnay doon sa isang, sabihin natin na batas po yan sa yung mga nagbubukid, di ba? Pag marami kang inihasik na binhi, asahan mo, marami kang aanihin. Pero pag konti lang, ang iyong ihasik, tapos aasahan mo maraming, mukhang malabo yun. Kung meron 3 hektarya ang mga kapatid na Nelly, tapos ang kanyang binhi ay para lang sa 1 hektarya kasi gusto makatipid. Hindi po mangyayari yun na masusustain yung mga ani doon sa 3 hektarya na ang iyong inihasik ay para lang sa 1 hektarya. Kung 1 kabang binhi o isang kaban at kalahati para sa 1 hektarya, dapat mga at least mga 4 kabans yung ihasik mo para maanihan mo yung pananim o yung itatanim mo. So yan po yung walang pagdududa. Pag marami ang ihasik, marami ang aanihin. Huwag po natin pahintulutan na tayo mapigilan ng makasariling hangarin. Sa halip, lagi po natin isipin yung prinsipyo doon sa Matthew 6:20 na wala pong maninira sa iyong kayamanan. Walang magnanakaw sapagkat kung saan naroon ang kayamanan, naroon din ang iyong puso. Nang sabihin ni Pablo, yung 2 Korinto 9:6-9, ang kakaunting niyasik, kaunti ang ani. Yung maraming niyasik, marami rin ang ani. Verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihasik, tandaan po nyo Diyos din pala yung nagbibigay ng binhi. Puhunan. Siya rin nagbibigay sa inyo ng binhi at nagpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Hindi lamang po pala mga material na bagay, pati pala yung kabutihang loob ay kasama sa mga bunga na espiritual na ipinakikita ng Diyos na kaya niyang gawin sa buhay ng mga taong kanyang pinagpapala. Verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayon, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin sa kanila. Kahit pala yung pagpapasalamat ng mga tao ay mga pagpapala rin espiritual na kapag kayo ay tumutulong, yung simpleng pagsasabi, Kuya Tanji, salamat sa mga kaloob mo sa amin. Abay, yung pala yung napakalaking tulong na hindi natin alam, ang Diyos pala ay napaparangalan doon at yung taong nagbigay, pag kinilala ng kapwa, yung pagpasalamat, para na rin sinabi nung kapwa mong tao yun,
na nagpapasalamat din sila sa ating Panginoon. Ang pagtulong niyong ito sa mga kapatid, verse 12, ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. So, salamat doon sa taong ginamit, pero ang kanilang atensyon, mayroong Diyos na karapat-dapat pasalamatan. Yan ay mga pagpapalang espiritual. Verse 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima o sinusunod ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Ang sarap pakinggan. Na dahil doon sa mayamang pagkakaloob natin sa ating kapwa, sila ay natututong makita yung hindi dating nakikita. Na yung palang kapatid natin yung talagang totoo na sumusunod sa Panginoon. At dahil doon, sila mismo magpupuri sa Diyos dahil sa ginawa mo na sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon. Verse 14, kaya't buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Wow, sarap nun. Meron kang katiyakan na meron pang nananalangin para sa iyo. Gawin po natin yun. At magpasalamat tayo sa Diyos, verse 15. Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. Verse 17 ng Pilipos 4. Ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. Mga kapatid, pasensya na po. Ako doon natingin sa sarilo. Kala ko yun ang tamang oras. Mag-alas 11. Yung pala, ito na. Mag-alas 11:30 na pala. Anyway, magtatapos na po ako sa loob ng 3 minuto. Hindi ko po ipapakiusap na pagtiyagaan yung 3 minuto. Pakinggan po nyo mabuti. Na sa loob ng 3 minuto, merong gagawin pa ang Diyos sa atin. Alam po ba ninyo? Simulat sa Paul, ang panuntunan ng Diyos, siya po ay nagbibigay ng sagana. Upang, ano sabi? Verse 17 ng chapter 4 ng Pilipos, upang mamunga ng sagana ang inyong una, kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo saan? Sa lahat ng bagay. Para lalo kayong makatulong saan? Sa marami. Sa gayon, dadami, anong kasunod? Ang magpapasalamat sa Diyos. Ano pa? So, ang bukas palad na pagbibigay ay magpapatunay ng mga sumusunod. Una, matapat na tumatalima o sumusunod sa mabuting balita ni Kristo. Pangalawa, anong sabi? Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Ano pa? Buong pagmamahal niya kayong idadalangin. So, ito yung mga biyaya ng Diyos sa atin, na sa ating tinamong pagpapala mula sa Kanya, na ating ibinabahagi sa ating kapwa. Sa totoo lang, ibinabalik ng Diyos ng masagana sa atin yung pagpapalang hindi po natin natatanggap kapag hindi po tayo nagbibigay. Ang bukas palad na pagbibigay ay patunay din ng pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. Dahil dito, pinagpapala ng Diyos ang mga taong mapagbigay at pinapasagana sa lahat ng mga gantimpalang panglangit. Sa huli, panlupang mga pagpapala, balikan lamang po natin yung ating susing talata. At dito na rin po tayo magtatapos. Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay.
at ang marunong tumulong, tiyak tutulungan. Kung ano tinanim, siya ang anihin. Kung kakaunti niya nabasa natin kanina yun, at isipin lamang natin ng ang larawan po ng ating ginagawang ito ay larawan po ng isang balon. Balon ng pagpapala. Alam po ang balon, no? Di ba yan kadalasan nakahukay, no po? Tapos merong tinatawag na balon, yung parang maliit na butas na tuloy-tuloy na dumadalid doon ng tubig. Na kahit araw-araw na kuhanan ng tubig yan, araw-araw nadadagdagan, umaapaw pa nga. Tama po ba? Di ba? Bakit? Sapagkat kung kailan mo kinukuha yung laman, saka parang lumalakas yung balong, tuloy-tuloy na bumubuga ng tubig doon sa balong. Ang Diyos po ang laging nagpupuno sa ating mga kakulangan. Kaya't marapat lamang na laging bukas palad ang ating pagbibigay. Tatapusin po minsan sa simpleng larawan po ng tubig na ito. Nakita po ba yung tubig sa baso? Nakita po ninyo. Okay. So isang bukas palad na kamay. Tingnan po ninyo kung gaano karaming tubig. Yan po nandoon sa aking kamay. Tingnan po ninyo kung gaano katagal bago maubos. Yan po. Marami po ba? Marami yun, no? Marami na rin yun. Kasi maliit lang palad ko Kung malaki ang palad yun, marami po magkakasya. Habang nakabukas ang kamay, yun po yung tubig na lumabas. Ito naman po ang tingin. Pareho po ang palad ko, kaya lang, ititikom ko po yung aking kamay. Titikom ko pong ganyan. Ngayon, ito po, bubuksan ko muli para tumapong po yung tubig. So, yun lamang po nakura. Mga kapatid, simple lang po yan. Habang bukas po ang ating palad, marami po ang lumalabas niya. Marami tayong mabibigay. Pero sa sandaling itikom po natin yan, mga kapatid, sorry to say, bawas din po yung pagpapala ng Diyos. God bless you. Purihin po ang Panginoon sa mabiyayang mensahe. Ngayon po ay dadako tayo sa pagdulog sa altar. Inaanyayahan po ang may mga pasasalamat, sumapit sa kanilang mga kaarawan, anibersaryo at kahilingan. Para po tayo ipanalangin ng ating minamahal na pastor. When I gaze into your loveliness, when all things that's wrong become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes your throne in your love, when all things that's around become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po sa mga
medikal na pag-aangkop na gagawa po namin sa pakikinig po namin ay yung mga banal na salita. Sa aming kalagitnaan ngayong Panginoon, mayroong mga kinilos, nangusap ka sa kanilang mga buhay. Mga Panginoon, patuloy mong hubugin ang kanilang mga buhay sa lalo pang pagtatalaga ng sarili para sa iyo at para sa kanilang kapwa. Kung ito man, Panginoon, ay walang anumang dahilan upang bawat isa ay gawin ang nararapat ayon sa iyong mga panuntunan. Tulungan mo po kami na maisagawa ito para sa iyong kapurihan. Kami ay kumikilala sa iyong kabutihan. Kumikilala sa masagana mong pagpapala sa aming mga buhay. Kaya kami po ay laging nagpupuri sa iyo. At kaya po namin gawin ang isang patuluyang pagkakaloob para sa aming kapwa. Ang aming mabuting kalooban, ang aming mga pagtulong, ang aming pagpapahayag ng tunay na pagmamalasakit, lamang sa mga bagay na pangmaterial, kundi maging sa mga bagay na pang-espiritu. Maasa kami, Panginoon, sa umagang ito, tunay na gumawa ka sa buhay ng bawat isa. Tinataas ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ko. Sa mga anak mo, Panginoon, na mayroong mga tayong kahilingan, tulad po ng aming Pangulo ng Misyon, sa kinabukasan, siya po ay magkakaroon ng mga iba pang mga medical eksaminasyon na gagawin bago yung kanyang operasyon. Loobin mo, Panginoon, na maging matagumpay ang operasyon para sa kanya. Kung Panginoon ang patuloy na magkaloob, di lamang ng lakas ng loob, mapagtitiwala sa iyo, kundi maging sa mga pangailangang material, pinansyal. Patuloy ka, Panginoon, kumilos sa iyong mga anak na laging madama ang diwa ng pagkakapatiran sa bawat isa sa amin. Sila, Panginoon, na pinasapit mo sa kaarawan ng kanilang pagsila. Dagdag na taon ang ipagkaloob mo sa kanila at dagdag na pagtatalaga ng buhay sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa ang kanilang maging panuntunan sa buhay. At sila, Panginoon, na sumapit sa anibersaryo ng kanilang kasama. Patuloy ng pagpalain at basbasa ng kanilang pagsasama ang kanilang pamilya. Laging maghari sa kanilang pamilya ang pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. At ang mga tanging pagpapasalamat, pagtugon sa kanilang mga pangailangan. Salamat, Panginoon. At sama-sama po namin itong ibinabalik sa iyo. At inahandog po namin na aming mga sarili na isang haring buhay, banal, na kaya-aya sa iyo sa namin tapat na kasalukuyan. Pagkaloob po sa kanilang yung mayamang basbas, gamitin po ang mga magulang, mga kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kayo ingatan. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Ngayon habang kayo nabubuhay. Amen. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Makakaupo na po ang kapulungan. Ngayon naman po ay dadako tayo sa Kaba ng Macedonia. Okay, so pinagpapala ng Panginoon ang nagkakaloob ng masaya. Kaya po
Ito po para sa Kabanang Macedonia ay tangkilikin po natin dahil ito po ay tinutulong sa hindi lang para sa atin kundi sa ibang mga kapatid na nangangailangan po. Ngayon naman po ay tinatawagan ang ating mga usher. Magsitayo po tayong lahat at awitin po natin ang paghandog. Ang matanggap yaring handog ng pusong may loob, pagpalain kaming lubos sa ngalan ni Jesus. Pumili ka ang Diyos na napakabiyayang mensahe. Tunay nga po na kami ay pinagpala mo. Maraming salamat po sapagkat pinili mo kami upang sumunda sa iyo. Narito po ang aming handog. Pagpalaan mo po o Diyos para sa iyong gawain. Mangalan ko niyo Diyos. Amen. Ito, hindi ko alam. Okay, bigisin po natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Kristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay mula sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula na paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganat, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Walakit papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong banal na ang tanan mga nilalang. Amen. Malugod ko po kayong pinagtatagubilin sa mapagpalang kamay ng ating Diyos Ama sa langit. Hinihikayat ko po kayo na ipahayag ang ating pagkilala sa kabutihan, pagmamahal ng ating Panginoon sa Kristo.
ipahayag natin ang kanyang mayamang pagliligtas. Taglay natin sa ating mga buhay ang kapangyarihan, ang patnubay ng Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagbati at pagbabalita. Pagkatapos po ng pananambahan, maiwan po ang ating mga nasa lupon ng pamunuan sapagkat mayroon po tayong pagpupulong pagkatapos po nito. Ang agenda po natin ay simbang madaling araw. At November 29, mayroon po tayong Kilo Sunday. Okay, pinaalam po para hindi po tayo makalimot. So ngayon po, ngayong umaga, ang ating minamahal na pastor, ang isang tagapagsalita at ang inyong lingkod, ang patnugot. Sa midweek po, ang ating muling minamahal na pastor at ang patnugot po ay ang kapatid na Vicky Juven. Sa linggo po, ang ating pastor Reverendo George Santos po at ang patnugot po ang predikador Raquel Briones. Sa 26 midweek, Pastor Raul Tamayo po ang speaker at ang kapatid na Estela Nerpio ang siyang patnugot. Sa 29, Sunday morning, Predikador Ricky Gutierrez po ang ating tagapagsalita at ang ating patnugot ang Predikador John Navarro po. Okay, November, mga nagdaos po ng kanilang kaarawan, 11, Sara Del Robado, 12, Jeremiah de la Cruz, Lani Dupilar, 13, Anjobel Noki, 14, Mark Aaron Robado, 15, Margaret Tamundong, 16, ang Ate Elvic, bukas po yan, 19, Adams Buko at Flordelisa Colango, 20, Esther Villaflor, 24, Joan Sapanta, 27, Victoria de la Paz, 30, Andrea Pawig at Rosauro Tamayo po. Ayan. Midweek service po, ang dalo po ay 26. Ngayon po, ang dalo ay 61. Okay, church attendance. Okay, so yun lang po. Okay, kung wala po magsitayo na po tayong lahat, awitin po natin ang recessional.